Okay, I've been through a lot, and baka ito yung share ko sa inyo is one of the parang medyo recent ones. Well, it's like 2 years ago. So, I was pregnant with Forrest 2 years ago. Alam naman natin pandemic yon, and yun yung kasagsagan ng ng maraming cases talaga na to a point na walang vacant na mga rooms daw, parang ganon. So, isa yun sa mga iniisip ko talaga. And the pregnancy I had kasi with Feather, they're all blessings from God. It's just a different story lang pagdating kay Feather kasi since day one na nalaman kong I was pregnant, it was a parang difficult pregnancy. The doctor said na parang John and I are too compatible. Na pati akala ng katawan ko, isa lang. Parang nagdagdagan lang. Parang ganon. Okay. Na, when sa first baby ko, sa second baby, parang hindi kasi handa yung katawan ko. Yun yung explanation. Okay. Parang hinanda na ng katawan ko, pag yan mangyari ulit, we will fight that baby. Parang we will fight that thing. Kasi hindi niya naintindihan. So may ganon pala. Hindi. Oo. So parang, so we have parang a lot of procedures na ginawa since day one, and then I had to go to the hospital weekly. Tapos nung in-announce na may lockdown, doon talaga ako tumambling. Na parang paano ako mapupunta sa hospital. And aside from that, I have to inject every day sa tummy ko. Na parang nung pandemic, sabi ko, paano ko mapadeliver sa house? Isa pa yun. Tapos parang kailangan nasa ref siya lagi. Parang ang dami talaga. And every time na parang konting galaw lang, parang puro blood na agad sa loob ng yung bahay. Parang ganon. It's really, really difficult, and na bed rest talaga ako for the whole pregnancy. Naubos ko na lahat ng Netflix na palabas. At lahat ng shows, DVDs ko, and lahat ng books na nabasa ko na lahat. It was really a challenging and a different journey sa lahat ng parang nadaanan kong pregnancies. And come to, thank God na dumating na talaga ako na sa mga 38 weeks yata or 39 weeks yon. Papunta na sa ganun. I know, 37 weeks pala. 37 weeks pala yon. Oo. Nung na-check ako ng doctor, Forrest was naka-breach. And then, nahigaan pa niya yung placenta. And then, parang tinodo pa niya yung cord, talagang nakatali dito sa neck niya. Kaya pala, parang sabi niya, ba't parang yung heartbeat ni Feather was really parang slow. Tapos parang may mga, ewan ko sa monitor nila, napaka-high-tech na nakita din ni Dr. Valerie Ginto. She's my OB. Nakita niya parang sabi niya na kailangan ko ng emergency CS ka. And ano talaga ako normal delivery, yung first baby ko, natural delivery na yung pangalawa na hindi ko talaga inasahan. Etong pangatlo, si CS, if ever, naku, tatlo talaga, madaanan ko. Oo nga! Sabi ko, bongga to. And then, so I had to sabi ko, Dok, ayoko ma-CS kasi magka-quarantine ako ng 14 days na wala akong kasama. Paano ko ipaliguan yung baby, like 14 days, ganyan. Sabi ko, sige na lang, mamaya ko na lang isipin yan. Basta ang sure ngayon ay, ang importante ngayon, mailabas ko to ng safe. Kasi siya yung importante. Parang gano'n naman, di ba mga moms na parang priority natin is sila. Bahala na ano mangyari sa akin, pero bahala na, basta safe na si baby. Oo. And then I went home to get my things. Pinauwi pa kasi ako kasi kaya pa naman daw, pero kailangan bumalik. I need to fix my things. And then I told my mom, I called her via video call, and then she prayed for me na parang sana hindi ma-CS kasi paano yan? Ikaw lang mag-isa kasi we all know pag CS and it will be my first time sana. Parang higa ka lang, di ba? And then you're not allowed. I'm not so sure kasi narinig ko lang sa mga kwento na parang as much as possible, you're not allowed to sneeze or cough kasi yung tahi. Yes.
dapat may parang mag-alalay. Kaya sabi ko, naku, paano to? Mag-quarantine kami ako lang. Tapos paano si baby? Para bahala na to. So sabi ni Monica, pero sige, mag-pray tayo. So nag-pray kami. Pagbaba ko, my mother-in-law was there. And then, she was like, Liv, usap tayo. Sabi niya, paano maging CS ka? Ganyan. And normal naman yung, bakit na-breach si baby na parang okay naman daw. Ganyan. Pwedeng pray tayo. So, pangalawang round na prayer. Sabi ng mother-in-law ko na parang, Lord, pareha pa sila ng prayer din ng mom ko na parang, sana ang gumawa ka ng miracle ngayon. Pero kung ito talaga yung will mo, sana i-bless mo yung hands ng mga doctors, ganyan. Sana okay ito sa quarantine. Bless ng parang quick recovery si Liv, parang ganun, para maalagaan niya yung baby ng tama. So, if I go to the hospital with a matching, parang may pa ako dito, pentel pen. Parang pinatuhan ko. So, anong feeling? Anong feeling nung papunta ka ng ospital na parang lahat to, grabe, ang hirap na naging pregnancy mo? I'm assuming kung matagal kang bed rest, parang naka-lockdown ka na bago pa nagka-lockdown, di ba? Tapos, tapos the injections and all that. Tapos biglang, hello, breech si baby. Hello, CS. May possible cord coil pa. Tapos, yun na, nag-pray kayo. But, and then how are you feeling? You're on your way to the hospital. What was going through your mind? I was really afraid. Kasi I was really afraid and really worried. Sila talaga yung nag-cloud sa mind ko. So, yun nga, I wrote, kasi pag nung nabasa ko din, very timely, ang nabasa ko pa, I say, naku, nakalimutan ko na naman. Do not be afraid, be courageous, I will help you. Ganon na ganon. So, sinulat ko yan dito, pinato ko na. Kasi pinentel pen ko na dito kasi basahin kita. Tapos nilagay ko pa siya sa cellphone, naghanap ako ng wallpaper, tapos yun, para kahit saan yun yung reminder ko. Tapos worship songs lang talaga nandun papunta there. Kasi I was so, alam mo ba, nanginginig ako sa traffic. Sobrang nanginginig talaga ako. Yung, para ako nag-chills. Kasi sa anxiety. Oo. So pagdating ko na doon, so nasa OR na ako, preparation na. So, ang nangyari sabi ko, Doc, kasi parang ilalagay na nila yung epidural eh. So I told sabi ko, Doc, jokingly lang, sabi ko, baka naman may nagbago. Tapos tawang-tawa sila. May nagbago, paano? So nung may doctor, kinapalan niya, hand lang niya gamit. Ginanon lang niya yung tiyan, yung tummy ko. Yung eyes niya talaga, iba, yung parang, nanlaki talaga. Tapos sabi niya, wait. Sabi niya, papasok na yung ultrasound na machine. So I was like, naku, baka wala ng heartbeat. Parang ganun na yung isip ko. So nung pag-check niya, sabi niya, this is so impossible. Gumanon siya. Si baby, natanggal yung cord coil and then, yung cord nasa neck niya, yung placenta in place. And si baby was ready. Ready na siya na parang pwede ng normal delivery. It's just that yung hindi pa ako handa to give birth kasi it's everything's closed pa. So it's so high tech na parang kahapon lang niya na check. So na-file. So kinumpare nila and then she called yung parang friend niya na doctor and mga nurses na nandun din. Tinignan nila, sabi ng mga nurses, Doc, sure ka ba kahapon lang to? Sabi niya, yes, ilang hours lang ago. Bakit naging ganito? Tapos sabi ko, bakit? Ano nangyayari? Ano nangyayari? Sabi niya, parang sa dami niyang napaanak, eto pa yung first time niya na encounter ng ganyan na pinag-aralan daw nila yan dati. Sobrang, sabi ng daw nila, bihirang mangyari yun at imposible. Kasi it will take days para umikot yung baby. Kasi as in, na siya eh, malaki na siya eh. So, mahirapan siyang gumalaw. Gumalaw na siya like in ilang hours lang. So, I was like, naiyak talaga ako na parang, totoo ba to? Parang, ay grabe ka Lord. Parang, akala ko kasi, parang the whole pregnancy, wala na, difficult talaga to eh. Parang kakaiba talaga to. Ito na siguro talaga hanggang ending iba. Sige,
okay lang, basta safe si baby. Sobrang, amazed na amazed sila. Sabi niya, grabe, sabi niya, miracle baby ka, miracle to. Sobrang hindi nangyayari to. Parang bihira daw talaga. And that for me, sabi ko, grabe Lord, nasa loob ng tiyan ko, paano mo nagalaw? And parang ilang oras lang. Oo. And how did that Sobrang feel amazing. for you? Anong feeling nun for you nung habang pinaprocess mo yung, grabe Lord, ilang oras lang, gumalaw siya. Tapos parang bigla na lang lahat ng concerns, ready to go na si Forrest, ready to, anong feeling? Sobra kong, parang it's overwhelming. Mm-hmm. Kasi parang, ano nangyari, Lord? Parang, He's just so amazing na, I was so happy na para bang, nangyayari ba talaga ito? Nanaginip ba ako? Sobrang disbelief. Mm-hmm. And, kasi sobra siyang, nung pag-explain ng OB ko, it's really impossible. And then, parang si God, pinakita niya sa akin, ano ka ba? Walang imposible sa akin. Kahit nasa loob pa ng tiyan mo yan. As in, kasi parang sa isip ko, nga, no? Since day one, andyan ka lang. Pinotektahan mo talaga to. Ang daming ng challenges. Mm-hmm. Pero andyan ka lang talaga for us. For me na baby. And then parang sa isip, pinakita lang niya sa akin na parang, so what, nasa loob ng tiyan din. Kayang-kaya ko yan. Parang easy lang yan. In just hours, like, parang less than 10 hours yun eh. Galing! And Isabel, kasi you were saying kanina na on your way to the hospital, you were shaking, you were so anxious, you were so fearful. Paano yung naging feeling? How did that, na parang yung, paano nawala yung fear mo or nabawasan yung fear mo nung biglang, hello, hindi ka na isi-CS, hello, biglang normal na agad lahat ng posisyon at everything kay Forrest. Paano nahupa yung fear na replace ng wow, ng happiness? Ano yung para after that, come on, ready na ako mga anak, go! Pupush ko na to, parang gano'n. Instant eh. Ang galing. It's really instant. I can't really explain na para bang yung pag si God na yung mag-overtake, yung wala kang, parang ano nangyari? Parang nawala. Instantly nawala yung worries ko. I think my worry pala talaga nun is, paano pag nag-CS ko, hindi, parang anong mangyari kay baby? Kasi nga, sanay ako sa normal delivery and yung natural pa. So, sanay ako sa ganun. Tapos parang, ang feeling ko baka hindi naaabot. Ang dami ng mga ganung, So, parang mas dun yung worry ko na, nung nakita ko lang na, since wala na naka-tie dito sa net niya, okay na siya, magalaw na siya ulit. So, parang dun pa lang, parang, oh my God, thank you, Lord. Thank you, Lord, talaga, na parang, parang na-compare ko kasi siya, hindi na siya masyadong gumalaw nung the day before. So, nung nakita ko pa lang doon, relief. Relief na parang, ewan ko, yung ang sarap lang ng feeling na, yeah, it's really undescribable na, alam mo yung si God lang talaga makabigay sa'yo. Yeah. Alam mo, naisip ko, buti nagtanong ka. Buti nagtanong ka kay Doc, di ba? Nung tinanong mo ba yun, super nagjo-joke ka lang? Or talagang sobrang, gusto mo talagang makita kung nagbago ba? O talagang humirit ka lang kasi kinakabahan ka lang? Na or parang were you saying na, no, I'm gonna, baka mamay may nagbago talaga, baka sinagot yung prayer. Ano yung subtext mo dun sa tanong na yun, Doc, baka naman gumalaw na to? Or was that a declaration of faith? O talagang joke lang ba talaga yun? Parang joke na sana may mga, alam mo yun, yung hoping, baka naman Lord. Pero joke lang talaga yun. Parang kasi alam ko na ready na ako So parang joke lang talaga yun. Kaya ako tuloy yung naiwan sa ere na ano nangyayari? Sobrang, if you can, sayang lang talaga, video was not allowed kasi inside. Oo nga, sayang. Sobrang makikita mo talaga yung mga, yung kahit naka-mask sila para silang astronaut dun sa loob ng hospital, sa delivery room, para talagang, they were so happy and really amazed. Tapos parang sabi nila, naku, i-share ko talaga to sa asawa ko yung mga sabi, grabe, at sabi nila, Dok, nangyayari pala talaga, sabi niya, sobra, ngayon ko lang, yung parang nakikita mo, I think, ko alam, baka si God din parang may sinasabi din siya sa mga taong around me that time.
Hindi lang siguro sa iba-iba siguro kasi sobrang amazed talaga sila.